Ulit mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Meron lang po akong ikwento sa inyo at meron lang din po akong katanungan. Bakit nga ba hindi na curfew ang dinadalang apelyido ni Sara Duterte at bakit Duterte na? Hindi ko rin po alam. Tinatanong ko nga sa inyo eh. 'Di ba? So magtatanong ba ako kung alam ko? Malamang sa malamang hindi ko alam. Kaya i-comment nyo po dyan. Bakit nga ba Duterte na ang dala niya at hindi na curfew? May asawa naman siya. Comment down below, mga kaloyalista. At sa mga kadidiles, mag-comment din po kayo. Alam ko naman kahit utak dilis kayo na gamunggo lang yan, may laman pa rin naman yan. Diba? Kasi actually, mga kababayan, meron kasi akong pinapakinggan na letter sender sa programang MOR. Ganon. Ang sabi niya kasi, Dear Pupoy at Hasmin. Yun ba yun? MOR ba yun? Pupoy at Hasmin? Pupoy at Hasmin, tawagin mo na lang po ako sa pangalang Fiona. Meron po kasi akong problema sa aking love life. Napakinggan ko yan ha sa Pupoy and Hasmin na isang programa sa radyo ng MOR. Ang sabi niya sa kanyang sulat, Pupoy at Hasmin, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Fiona. Green po ang kulay ng balat ko. Hindi po ako si Wicked, pero si Fiona, green po ang balat. Ang sabi niya, masalimuot po talaga ang kwento ng love life ko. Bakit nga po ba, Pupoy at Hasmin, sa dinami-daming tao sa mundo, 8 kontinente, bilyon-bilyon ang tao, bakit sa akin pa nangyari ito? Meron akong isang asawa, isa siyang abogado, meron kaming 4 na anak. Ang pangalan ng aming mga anak ay hinahango ko sa dagat. Katulad ng jellyfish, pawikan, sea urchin, at balat. Balat sa Bisaya, ang balat. Sa Tagalog, si cucumber. At kalaunan, Pupoy at Hasmin, ang aking asawa may hinahawakang kaso. Yung kaso na kanyang hinahawakan ay patungkol din sa mag-asawa. Sikat po at kilala bilang isang showbiz personality ang kanyang kliyente. At kalaunan, ang kliyente ng aking asawa ay nagkaroon sila ng affair. At ito nga, di nagtagal, nakantot niya ang kliyente niya. At habang nagsama sila sa paghawak ng asawa ko sa kaso ng sikat na personalidad, nabuntis niya ito. Lalaki po ang anak nila. Kung isuma total, Pupoy at Hasmin, 9 years old na po ang bata. Yun nga lang po, nagtaka din po ako sa sarili ko. Nagkaroon kami ng 4 na anak, pero bakit nanganak pa siya sa iba? At sa kliyente pa. Ako naman na pagtanong-tanong ko sa sarili, Pupoy at Hasmin, maganda po ako. Ako po si Fiona. Pinikot ko ang asawa ko, kaya kami ay naging asawa. Tatay ko matapang, namamatay siya ng tao kapag hindi niya gusto. Meron siyang death squad, binubuo. Tawagin na lang natin ang death squad na war. At Pupoy at Hasmin, hindi ko lubos akalain bakit nagawa ng asawa ko na makabuntis ng personalidad na kliyente, mabait naman ako. Hindi ba kaya wangwang na ako kaya naghanap siya ng sexy at mas maganda sa akin? Iwangwang din naman yon. Pero sa totoo lang, Pupoy at Hasmin, aminin ko man po sa inyo, first time ko pong aminin sa inyo, ako din po kasi ang may kasalanan.
Ako kasi yung unang naglandi ng iba. Kasi Pupoy at Hasmin, sa tuwing pupunta ako sa basketball court, napapahiyaw at napapatili ako kapag nakikita ko ang isang basketballista na kapag tumatalon bumabakat ang burat nila. Habang sinushoot 3 points ang bola, napapasigaw ako, i-shoot mo sa akin, wag na sa ring. Fiona, gumaganon siya. I-shoot mo sa akin, wag na sa ring. Fiona, gumaganon kasi ako. Habang sa katagalan, ilang mga basketball player ang aking naging kaibigan. At hindi ko nga lubos maalala sa sobrang gigil ko sa aking asawa na nakabuntis ng personalidad. At 9 years old na ang bata, nagkaroon ako ng jowang basketballista. At hindi ko nga namalayan, Pupoy at Hasmin, sa sobrang mahal ko sa isang basketballista, napatayuan ko siya ng gasoline station. Ang pangalan ng gasoline station, Jatut. Baliktarin nyo na lang po. Kayo na lang po ang bahalang magbaliktad. Basta Jatut. So ngayon, habang ako'y nagbibigay ng pera sa isang basketballista, kasi hindi ko naman din po lubos akalain na ako'y magustuhan niya. Kasi nga, wangwang na po ako at berde din ang dugo ko. Hindi porket berde ang dugo ko, miyembro po ako ng LGBT. Sabi nga ng isang radio announcer na si Mon Tulfo, ECDC, pwede sa lalaki, pwede sa babae. Kaya po, Popoy at Hasmin, hindi ko po lubos maalala kung bakit nagtaksil sa akin ang aking asawa. Hindi naman ako nagpabuntis kasi matagal na po akong ligate. Kaya po, Popoy at Hasmin, yun lamang po ang aking kwento. Kaya sa mga hindi po nakakaalam at sa mga may problema sa love life, lilipas din yan. Ano si Diwata lang. So kaya nga po mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, yun po ang aking narinig sa radyo. Kaya nga naman po pala, hindi po dala-dala. Pinalitan ba niya o tinanggal na niya? Kasi nga, may problema sa kanilang love life. Kaya mga kababayan, yun lamang po ang aking narinig na kwento sa kwentong tanghali ng Dear M.O.R. My only radio for life. Ngayon alam nyo na, meron kasi akong kwento na nakaka-intriga. Mga kababayan, kawawa naman po ang mga bata ni Fiona. Bakit nga ba kaya si Fiona pinagpalit ng kanyang asawa sa... Ano yung ibig sabihin ng personalidad? Artista ba? Kasi yun naman pala. Yung asawa pala ni Fiona, abogado. May nahawakang kliyenteng maganda, tapos personalidad. Ayun, nakantot na buntis. 9 years old na yung bata. Kaya pala... O kung kayo ang nasa kalagayan ni Fiona, mga kababayan, anong gagawin nyo? A. Maglandi kayo. B. Maghiganti ka. C. Hiwalayan mo siya. Or D. Tumakbo kang presidente. Nasa inyo na po yan, mga kababayan. So yun lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po. Dear Pupoy at Hasmin. See you next vlog. God first. Bye-bye.